Good morning, everyone. Thank you for coming today. The public hearing of the Committee on Basic Education, joint with the Committees on Higher, Technical and Vocational Education, Science and Technology, Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, Justice and Human Rights, and Finance is now called to order. So for today's hearing, we're here to discuss the following bills in relation to the proposed School Safety Act, Senate Bills number 441, 1582, 627, 1052, 1077, 1376, 2133, and 349. Also included are the manifestations made by this representation and Senator Bongo last June 17, 2026 on the death of Ateneo de Manila University basketball players Rene Batarbonia and Divine Adili. Before we proceed with the hearing proper, the chairperson would like to place on record the senators who were duly elected as members of the Committee on Basic Education during the Senate special session held on June 17, 2026. Members from the majority, Senator J.V. Ejercito, Senator Joel Villanueva, Senator Risa Ontiveros, Senator Lito Lapid, Senator Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, and Senator Rafi Tulfo. The following are the ex officio members: Senator Soto, Senator Tito Soto, President pro tempore; Senator Juan Miguel Zubiri, Majority Leader; Senator Alan Cayetano, Minority Leader. The committee is still awaiting the designation of members from the minority, but nevertheless, the committee has notified all of the senators to come today for this hearing. Mga kasama, magandang umaga ulit sa ating lahat. Maraming salamat sa ating mga bisita mula sa iba't ibang sektor na kasama natin ngayon sa iisang layunin: tiyaking ligtas ang bawat paaralan at bawat batang Pilipino. Kamakailan lamang nagulat at nalungkot ang ating bansa sa balitang hindi nating nakasanayan. Sa Tacloban City, mayroong insidente ng pamamaril na nagresulta ng pagkamatay ng 3 estudyante at pagkasugat sa mahigit 20 bata. Nagpunta po tayo sa Tacloban upang makiramay sa mga pamilya ng mga biktima at makausap ang mga naapektuhan ng trahedyang ito. At sa ating pagbisita, nakita natin ang sakit ng mga magulang, ang takot ng mga estudyante, at ang pangamba ng buong komunidad. Ang masakit po dito, hindi lang po ito kwento ng Tacloban. Sa nakalipas na buwan, sunod-sunod po yung ulat ng karahasan sa ating mga paaralan. Nandyan yung stabbing incident sa Negros Occidental, may mga estudyanteng nahuli na may kutsilyo at kahit baril sa loob ng paaralan. May mga kaso ng bullying na nauwi sa karahasan. Ang mga ito at iba pa ay mga insidente na nagpapaalala sa atin na kailangan nating kumilos habang may panahon pa. Maging ang mga universidad ay hindi na rin po ligtas. Kamakailan lamang nagkaroon ng insidente sa Ateneo na muling nagpaalala sa atin na walang paaralan kahit anong antas ang maaaring maging kampante pagdating sa kaligtasan ng mga estudyante. Magkakaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paaralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno. Nandito po tayo dahil naniniwala tayo na ang mga paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto at hindi ng takot. At lugar kung saan may kumpiyansa ang bawat magulang na ligtas na makakauwi ang kanilang mga anak na pumasok sa paaralan. Nandito tayo dahil gusto po nating matiyak na mga nangyari sa Tacloban, sa Aurora, at sa iba pang bahagi ng bansa ay hindi na mauulit muli. Nandito tayo dahil panahon ng tanungin ang ating mga sarili, sapat na ba ang mga batas, mga polisiya, mga programa upang mapanatiling ligtas ang ating mga paaralan. Nung una pong sinulong ang panukalang ito, nakatuon ang School Safety Act sa pagpapatibay ng ating hakbang laban sa bullying. At yung bullying po, according to the EDCOM 2 report, was one of the top concerns of our schools.
Ngunit habang nagbabago ang mga hamong kinakaharap ng ating mga paaralan, nakita ho natin kailangan ding palawakin ang saklaw ng batas. Kaya sa panukalang ito, pinalalakas po natin ang on and off campus security. Pinalalawak po natin ang paggamit ng CCTV at iba pang angkop na security measures. Pinatitibay po natin ang mga emergency response protocols. Pinalalakas po natin ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante at mga guro. At mas pinatitibay natin ang koordinasyon ng mga paaralan, lokal na pamahalaan at mga law enforcement agencies. Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paaralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Responsibilidad po ito ng buong bansa. Responsibilidad ng mga magulang, ng komunidad, at higit sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin dito. Sa huli, utang po natin sa mga kabataan ang mga paaralang ligtas at nagbibigay ng pag-asa. Utang ho natin sa mga guro ang isang ligtas na lugar upang makapagturo at utang ho natin sa bawat magulang ang katiyakang ginagawa natin ang lahat upang maprotektahan ang kanilang mga anak. Mga kasama, inaasahan po natin na walang kulay ng politika. Kapag kaligtasan ng ating mga anak ang nakataya, iisa lamang ang dapat nating layunin. Ang matiyak na ang bawat paaralan sa ating bansa ay isang lugar ng pagkatuto, ng pangarap at ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong lahat.